Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 19 to 25, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Ayan, so let's see, Cancer, what's coming to you this week? August 19 to 25. 2024. Not for you. Oy, baka merong ipipresenta sa'yo or realization mo sa buhay na, oy, hindi para sa akin to. This is not my cup of tea. Maaring you will realize na, okay, it's time to choose or to look for something na magugustuhan mo talaga. At least alam natin, no, kung ano talaga yung hindi para sa atin. Kasi yung iba nag-experiment sa buhay. Pwedeng iba, susubok ng negosyo, trabaho, and then they will realize na hindi pala para sa akin ang negosyo or hindi pala para sa akin ang trabaho ngayon. Or itong relationship na to. So you also have no place like home. Maring iba sa inyo namimiss nyo yung home life, family life, or yung hometown ninyo. So pwedeng kayo ay magta-travel. Or yung bibisita, no, sa inyong hometown. Let's see. Oo. Siguro yung iba, pwedeng nag-try kayong bumukod, no, sa family ninyo. Parang umalis kayo doon. And then, you realize na, ay, hindi ko pala kaya. Oo, I have to go back. Parang ganun. Let's see what else. You have thinker. Marami kayo iniisip ngayon, Cancer. Nagmumuni-muni kayo sa buhay. Yun nga lang, medyo mahirap dyan if you are overthinking. Kasi it will affect you in so many ways. Kasi yung mental health will definitely affect your physical health. I mean, okay naman na nag-iisip tayo, but of course, not too much. Okay? May mga bagay na hindi tayo kontrolado. So, yun ay isurrender mo lang. Anything that you cannot control. Parang nagsa-strategize ka rin kasi dito. Oo, siguro na-realize mo, hindi para sa akin to. So, ano yung para sa akin? Diba? So, yun yung hinahanap mo ngayon, na mararamdaman mo na parang it is close to your heart, it is close to your home. Diba? Sabi nga, home is where your heart is. So, hinahanap mo ngayon kung nasaan mo mararamdaman na nandun yung puso mo. This can be anything. Can be career, your business, your passion, your interest, your relationship. Overall energy, Ace of Coins. Meron new beginnings for you. Like a new opportunity for career or business. Kaya siguro nag-iisip ka, ito ba'y para sa akin? Susubukan ko na ba to? Your challenge is the Queen of Coins. Siguro iniisip mo, ano yung benefits mo? Ano yung makukuha mo dito sa bagong opportunity na to? Will this give you, bibigay ba nito yung expectations mo? I think, Cancer, kailangan yung matulog. Kung kayo ay naging napagod, kailangan nyo magpahinga kasi nung nire-read ko kayo ngayon, bigla akong inaantok. Kailangan nyong magpahinga. Lalo na kung kayo ay madalas na napupuyat, kakaisip ng mga scenario na gusto nyong mangyari or situation ninyo. Okay. Your opportunity is the Justice card. Ito na yung clarity na hinihintay ninyo. Okay? So I think ngayong week na to, you will finally realize what you should do, what's best for you, what will make you feel good. Opportunity to na makapag-decision na, finally. And this is also an opportunity for you to balance your time, your energy. Kung
may mga pagkakataon na hindi mo na bibigyan ng atensyon yung isa sa mga importanteng bagay sa buhay mo, then ngayong week na to, you have the opportunity para makabawi doon. Makabawi sa trabaho, sa work mo, sa career, sa business mo, or sa relationships mo, sa family mo. So, your blessing. Oy, 9 of Cups. Fulfillment, happiness. Oo, I see also this as a celebration. Like, parang may party, may gathering. I feel like meron kang makikilala sa isang gathering na masasabi mo na, uy, blessing na nakilala ko tong taong to. Oo. So, example, meron kang nakilala na mentor. Mentor sa'yo sa negosyo, sa business, sa career mo. And then eventually, dahil dito sa taong to, marami ka natutunan na na-apply mo sa trabaho, sa career, sa business mo, or sa buhay in general, na talagang nakapagpa-unlad sa'yo. So, masasabi mo na, uy, blessing tong taong to sa akin. Oo, sa ACU, meeting someone that will influence you, no? May impluwensyahan ka na mas mapabuti ang iyong buhay. So, your money, career. Oy, wow. Money, career, finances, you have the Sun and the Ten of Coins. Wow, napaka-positibo nitong energy na to. For your finances, so there is happiness, fulfillment, okay? There's also a lot of confidence and courage para i-pursue yung business na gusto mo. At the more na nagsisipag ka dyan, the more na inspired ka dyan, the more na mabibless ka, the more na magbibring to ng abundance sa buhay mo, sa career mo. So, ipagpatuloy mo lang. Oo. Minsan kasi akala natin, no, pag merong nawala sa atin, tatapusan na ng mundo. Hindi. Yun ay paraan lang ng universe, ni God, na i-lead ka sa mas magandang situation. So, I feel like yun yung pinututunguhan nyo ngayon. Na meron mang na-realize ka na hindi para sa'yo, no? I-lead ka naman doon sa talagang para sa'yo, especially in your career. Okay? Your love life. 7 of Cups. Nako, yung iba sa inyo sa love life, may disappointment. Merong nagbago ng feelings towards someone. So, pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with. Some of you, pwedeng kayo ay nakipaghiwalay, ni-let go nyo na, that's why you feel like, no, this is not for me. This person is not for me. Hindi siya talaga para sa akin. Okay? So, ano daw siguro matagal na rin to na pinag-iisipan mo. Bakit hindi mo na nararamdaman yung saya? Bakit hindi ka na kontento? Bakit parang may kulang? You have the clouds. Itong cloud kasi na to is like parang maraming gumugulo sa isip mo. Kaya siguro you are thinking a lot. Kailangan mong magdesisyon para mabawasan na yung gumugulo sa isip mo. You have a dog. So, yung energy ng dog is like a best friend, someone who is very loyal to you. So, pwedeng merong person sa buhay mo na hindi ka iniiwan. Someone na laging nandyan sa tabi mo, nagmamasid, or kung kailan mo siya kailangan, nandyan siya para sa'yo. This can be your mother, your father, parents, no? Kapatid, romantic partner, best friend. You have a snake. Nako, ayan. I feel like this is something related sa relationship, no? Maaring yung iba sa inyo, you realize na kaya pala nako-confuse ka na sa feelings mo towards this person kasi hindi na pala siya tapat sa'yo. Pwedeng meron ng involvement ng iba. That's why there's disappointment. Can be a third-party situation for some of you. You will receive a gift. Kahit na may challenge, meron ka namang marireceive na regalo. Iba sa inyo, this is related to your marriage, no? If you are connected with someone, pwede ring, yung seryosong commitment, no? Na nagkakaroon na ng challenge. This can also mean, ang marriage kasi is a commitment. So, pwede siyang commitment sa career, sa business. You will be taken care of in difficult times. So, I think this is
yung person na very loyal sa'yo, can be your friend, your family member, na hindi ka papabayaan in times of troubles, na nandyan para sumuporta o malalay sa'yo. Initiations, be open through this transitional time. So, nagkakaroon kasi ng transition sa buhay mo. Things are changing, nagkakaroon ng shift ng energies. So, ngayon, mas maganda na open ka sa possibilities. Oh, you are rising from the ashes. You are activating your power, Cancer. Yes. Heart medicine. So, oh, diba? You're going to let go which does not serve your highest good. See? So, some of you, Cancer, ang ile-let go nyo ay relationship, connection with someone. Pwede itong romantic, pwedeng sa family, pwedeng sa kaibigan. Okay? So, take whatever resonates. So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye.